Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Baras sa probinsya ng Catanduanes. Sa ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Baras. Maimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit 80 kabanata, ang talata po ay 11. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kami sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kami sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Tanglawan mo kami at sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ang may nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Ang aming panalangin, ang lahat naming karumihan, ang lahat naming pagkakasala ay malinis ng banal na dugo ng aming manunubos. Maging dahilan kung bakit kami ay magkakaroon ng karapatan na lumapit sa iyo at humiling ng lahat naming pangangailangan. Namin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Baras sa probinsya ng Catanduanes. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na itinatag sa bayan ng Baras ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ipahintulot mo, Panginoon, na taglayin ng iyong mga anak ang karapatan at kapangyarihan na makapaghandog ng pinakamainam sapagkat sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Baras. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 37 kabanata. Ang talata po ay 25 hanggang 27. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may mga kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo.
at sila'y nagkasundo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matutunghayan kung paanong ang mga magkakapatid ay nagkaroon ng pagbabagong isip sa pangunguna ng kanilang isa pang kapatid. Ano po? Nakatutuwa sapagkat yung pagdaan ng mga Ismaelita na siyang maghahatid ng mga pabango galing sa Gilead, ihahatid nila ito sa Ehipto. At nung nakita ni Juda, sabi niya, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya. Samantalang hindi din po maganda na kanilang ipagbibili yung kanilang kapatid. Pero, kaysa naman po patayin nila. Diba po? So, kung ipagbibili nila, magkakaroon pa sila ng kita. Alam niyo po, isang katotohanan na ang bawat isa sa atin ay naghahangad na magkaroon ng sapat sa mga bagay na magkaroon tayo para, syempre, hindi tayo nang hihingi o hindi tayo mga mukhang kawawa. Alam niyo po mga kapatid, tayo po'y nananalig na ang Panginoon higit sa lahat ay papagbigay. Ang ating Panginoon ang nuno ng pag-ibig na kung anumang ating pangangailangan, ating ipagkakatiwala sa Kanya, alam niyo po, walang hindi sa ating Diyos na buhay. Siguradong tatanggapin natin, tataglayin natin yung biyaya na ating kinakailangan. Pero, mga kapatid, hindi naman pwedeng tayo tanggap ng pagpapala ng biyaya nang hindi natin pinagpapagalan. Hindi po ba ito yung dahilan kung bakit sumusweldo yung mga nagtatrabaho? Sapagkat kanilang pinagpapagalan, pinagtatrabahuhan nila yung kanilang tinatanggap na sweldo. Ang ibig sabihin, Bernie, pagtatrabahuhan ko yung mga pagpapala na hinihingi ko sa Panginoon, sa katotohanan lang, ako po'y nananalig na kulang yung ating mga pagpapagal para sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Gano'n naman pala. Para saan pa yung pagpapagal natin? Ito po para sa pagkakaloob ng dahilan sa Diyos na tayo ay pagpalain. Hindi po pwede na lalapit ang kaaway sa Panginoon at sasabihin, pinagpapala mo katamad-tamad. Di ba po, may sinabi sa banal na kasulatan na huwag pakainin ang tamad. So, kung papakainin, kung bibigyan ng pagpapala, dapat may dahilan para doon. At yun po, mga kapatid, yung hinahanap, hinihintay ng Panginoon galing sa bawat isa sa atin na mabigyan natin ng dahilan ng Diyos upang tayo'y palain. Kaya po dun sa mga kapatid natin na walang galang na po sa inyo, ayaw magbigay ng ikapu o ng tithes. Kasi wala naman, di mo matatagpuan sa New Testament. Mga kapatid, kahit anong baligtad ang gawin nyo, basahin nyo pa mula simula hanggang wakas, wala kayong matatagpuang salitang Trinity sa Bible. Pero yan po yung ating pinananampalatayanan na merong tatlong magkakaibang karakter sa iisang katauhan. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Pero hindi sila tatlong Diyos. Sila ay iisa.
Kaya Trinity. Subukan niyo po. Wala po kayong makikita niyan sa Bible. Kaya wag po nating gawing dahilan na hindi natin makita sa New Testament ang tithes, hindi na tayo magta-tithes. Alam niyo ba ang ibinahagi nung isang kapatid natin na nagkaroon ng karanasan? Siya'y umakyat sa kalangitan. Ang sabi niya, yun atin daw pong mga ikapu ay tumatayo sa harapan ng Diyos at nangungusap. Panginoon, yung nagkaloob sa akin, nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Oo. O de kung wala kayong binibigay na tithes, walang tatayo sa harapan ng Panginoon at magsasabing naniniwala kayo sa kakayahan ng Diyos na ipagkaloob ang lahat niyong pangangailangan. Kaya alam niyo po, ito, pawalang galang na doon sa mga miyembro ng aming simbahan. Ito po ang inyong maririnig sa unang linggo ng 2026. Sapagat nung ako po'y nangungusap sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano ba yung ibabahagi ko sa unang linggo? Sabi ng Panginoon, ipaalala mo sa kanila, ipabatid mo sa kanila kung paanong ang kanilang mga kaloob ay nangungusap sa aking harapan. Ayan, no? So, maliwanag po yan, nakapahayagan ng Panginoon. Kaya, alam nyo, nung dati, basta ang usapan, pagbibigay, naku, medyo bantulot po ako na magsalita. Pero alam nyo, yung pagkakataon na sinabi ko yan sa Panginoon, sabi ko, Lord, mga isang to kayong miyembro namin. Tapos, ito ang ituturo ko, sabi ng Panginoon. Kapag hindi mo to itinuro, ninanakawan mo sila. Sabi ko, oh, hindi ko na nga sila hihingan ng tithes and offering. Ako pa magnanakaw, sabi ng Panginoon. Kasi kapag hindi mo itinuro sa kanila kung paano magkaloob, yung pagpapala na marapat nilang tanggapin sa pagganap ng kalooban kung ito, hindi nila magagawa. Kaya alam niyo po, nako, pikit mata at medyo hindi madali para sa akin. Pero alam niyo po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa kabutihan at biyaya ng ating Diyos na buhay yung mga dati isang kahig, isang tuka sa kasalukuyan po. May mga bahay, ano po, may mga negosyo, at yung kanilang pamilya tunay na pinagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, samantalang tayo ay nagkakaloob sa Panginoon, hindi tayo nawawalan. Sapagat sa ating pagkakaloob sa Panginoon, mas binibigyan natin ng dahilan ng Diyos na tayo'y pagpalain. At ito po, ako po'y nananalig, ito yung ginawa ng mga kapatid ni Jose, no? Na hindi nila pinagbuhatan ng kamay, hindi nila sinaktan si Jose, kundi kanilang ipinagbili. Paano yun, Bernie? Mukhang hindi naman maganda yung kanilang ginawa, mukha lang hindi maganda. Pero sa katotohanan, actually, later on, sasabihin niya ni Jose sa kanila, yung magsisisi na sila. Pero sasabihin ni Jose, hindi kayo ang nagpadala sa akin sa Ehipto, ang Diyos. At ayan po, yung katotohanan na ating pinanghahawakan na ating nunong Jose, wala pong itinagong pagkagalit, wala pong itinagong babawian ko kayo, no? Gaganti ako sa inyo. Wala pong ganyan yung ating nunong Jose. Kundi sa kanyang kaisipan, sa kanyang pananampalataya, ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng ito. Bernie, baon na baon ako sa utang. Bernie,
Ang daming humahabol sa akin. Habulin ka na pala ngayon, kapatid, ng mga maniningil. Kalooban ba ng Panginoon 'to? Pinapayagan ba ng Panginoon 'to? May pagtatapat po ako sa inyo. Nung unang take ko po ng board exam bilang teacher, bagsak po ako. Ang sama ng loob ko sa Panginoon. Sabi ko, pastor pa naman ako. Lingkod mo pa naman ako. First take, failure. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa akin, nag-fail ka. Hindi ka failure. Natuwa po ako sa Panginoon doon. Sabi ko, okay, basta one take lang ako. Hindi na ako magre-retake. Sabi ng Lord, hindi mag-retake ka. At alam niyo po, nag-retake ako, pumasa ako. Pero hindi po ako masaya. Ako siguro ang pumasa na napakalungkot. Kasi sabi ko sa Panginoon, dapat one take lang. Hanggang ipinaunawa ng Panginoon sa akin na pagkakataon para tawagan yung mga kapatid natin na minsan hindi nakapasa sa board exams. Sabihan sila, patunayan sa kanila ang nagtitiwala sa Panginoon maaring hindi makapasa o bumagsak sa isang panahon, pero sa susunod, pagpapalain at bibiyayaan ng Diyos na makapasa. Praise God! At ito po, yung ating panawagan para sa bawat isa. Tayo'y umasa, tumingin, magtiwala sa ating Diyos na buhay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay labis na nagagalak at nagpapasalamat. Sabagat ang lahat po naming pangangailangan ay nagmumula sa iyo at tunay na iyong ipinagkakaloob. Kami po ay humingi ng tawad dun sa mga puso, dun sa mga kaisipan na iniisip namin kami nasasaktan lamang. At hindi kami makalakad ng dire-diretso sa katotohanan at pag-ibig mo, Amang Diyos. Patawarin mo po kami ng aming panalangin sa oras na ito. Panginoon, kami lumakad sa iyong katwiran. Kami lumakad sa iyong karunungan. Kami lumakad hindi naghahangad ng papuri ng tao. Hit sa lahat, hangarin namin ang kagalakan mo. At sa pangalan ni Jesus, kami po ay buong puso at titiwala, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, namin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Baras sa probinsya ng Catanduanes. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng pagmamahala, ng unawaan sa puso, ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Baras. At ang aming panalangin tunay, dumaloy ang pag-iibigan, dumaloy ang unawaan. Lord, mapawi ang anumang kaisipan ng paghiganti, anumang kaisipan ng kasinungalingan ng kaaway. At sa pangalan ni Jesus, ipahintulot mo na ang aming bayan ay patuloy na magpapakumbaba sa iyo at tatanggapin ang kumpletong biyaya. And Lord, we declare the fire of revival sa bayan ng Baras. Sayaan mong dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito at patuloy na dumaloy ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian hanggang sa iyong muling pagpabalik. Habang amin din pong idinudulog sa iyo yung kaganapan sa buhay ng bawat lingkod mo, Panginoon, ang aming nais. Mapangyari ang iyong dakilang kaloob. As we also pray na ikaw ang magpaunlad at dumaloy ang kapangyarihan ito sa Baguio City,
Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, ang aming pagunlad ay maging dahilan kung bakit sa pagtawag sa amin ng mga tao sa ibang bansa, idideklara nila na kami ay tunay na kinatagpo mo. As we also pray, Lord God, for the fulfillment of your purposes sa aming mga missionaries sa iba't ibang panig na daig. Ikaw po ang magkaloob ng kanilang pagpapala. As we also pray, Panginoon, sa aming mga kapatid na OFW na tinawag nyo bilang overseas Filipino witnesses. Yan yung sila'y makasaksi sa mga bansang yung pinagdalahan sa kanila. Again din po yung aming mga kapatid, Lord God, who are yet to become partners. Father, bless them indeed. Habang aming idinudulog sa iyo mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bansang ito at patuloy na magtiwala at kumilala sa kapangyarihan. As we also pray for Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo ng iyong Santong Espiritu. Gayun din po, Panginoon. We pray for the fulfillment of your purposes sa mga training agents. Katulad po ng Main Life Asian Center for Missions, Elijah House of Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institutes. Lord, lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito, magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyo as we declare peace over Israel. We also declare the fire of revival sa China, Japan, Russia, Brazil, Amerika. Hiling namin ng pagkilos at pagpapala sa kanila as we speak peace over Israel. Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, ay dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahin. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.